Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. This is Councilor Danny Dayang Hirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ang pag-uusapan po natin dito ngayon sa ating diskusyon, napakataas po ng mga Pilipinong walang trabaho at tumaas ito ng 4.1% ngayong buwan ng Mayo. Ito ay binanggit ng Philippine Statistics Authority reported on Monday or last Monday. Ang preliminary result po ng agency na yon ay nakita nila na ang unemployment ay tumaas ng 4.3 from 4% noong previous month. So meaning April 4% ngayon ay Mayo, for the past few months tumaas ito ng 4.3%. Hindi po maganda itong unemployment rate na ito kasi noong March 3.9 lang, ano? Ibig sabihin ang walang mga trabaho ay 3% lang o 3.9. Ngunit ngayon ay tumaas po itong walang mga trabaho na 4.1%. Ibig sabihin hindi po nag-i-improve ang ating economy. But again, marami pong factor na pwede nating i-consider dito. Unang-una, yung stability ng ating political management. When we see political management, yung pagpapatakbo po ng ating bansa. Kung ikaw ay mamumuhunan ng millions of pesos or billions dito sa Pilipinas at hindi ka rin nakakasiguro sa investment mo or yung pera na i-invest mo, ay hindi po biro ito. At ito ay masakit-sakit sa mga negosyante. Pangalawa po ay of course yung mga kapitbahay natin sa Asia, Vietnam, Malaysia, Indonesia ay malalakas po itong bansa na ito dahil po sa wala masyado silang problema, especially kahit may claim sila sa West Philippine Sea pero tahimik po, hindi masyadong nakakapasok doon yung malaking bansa like America. But generally, people will be asking, Councilor, ano ba dapat gawin natin dito? Yung ating presidente, President Bongbong Marcos, ay talagang nag-iikot sa ibang bansa. But wala masyadong namumuhunan, no? Wala masyadong pumapasok na negosyante. Yung negosyante kasi, ito yung buhay ng gobyerno. Pag wala po yung mga negosyante, napakahirap po pag wala tayong negosyo, dahil karamihan ito ay walang trabaho. Kung walang trabaho, walang pera yung tao. Kung walang pera yung tao, anong mangyayari dyan? Yung sangkak kukuha ng pera para pambili mo ng pagkain o pambili mo ng damit or gagastusin mo sa iyong pamilya kung wala kang pera. Kung wala ka rin pera, wala ding ginagastos. Pag wala kang ginagastos, walang taxes. Ibig sabihin, lahat kasi ng galaw natin dito sa Pilipinas, bibili ka ng gasolina, merong value-added tax. Manonood ka ng sine, merong amusement tax. No? Maglalagay ka ng bagong building, merong building tax. Or kung mamimili ka ng bagong lupa, merong real property tax as far as your properties is concerned, like buildings, ay binubuhisan po yan. But kung wala kang pera, anong gagawin? Walang taxes. At hindi umiikot yung pera sa ating bansa. Pag hindi umiikot po, walang nakakabili ng Colgate, walang nakakabili ng sabon, o ilan lang nakakabili, dahil dito ay yung demand o pangangailangan ng sabon dahil walang bumibili ay limitado din. Pag limitado yung order dahil wala nang bumibili ng sabon, no, dahil walang pera, of course, maapektuhan yung mga empleyado mo. Kung yung order mo last time abot na 10,000 boxes, baka this time kalahati na lang, ano? Dahil walang pera yung mga tao. Kung kalahati lang, natural, ibabawas mo din yung cost of production mo. Yung pagpapagawa ng sabon, babawasan mo yun. Sino maapektuhan nito? Yung mga taong walang pwedeng matanggal sa trabaho. Pag natanggal na sa trabaho yung tao dahil wala mga bumibili ng produkto na ginagawa nila, anong mangyayari? Ang mangyayari dyan ay magkakaroon ng additional problem sa unemployment. Ibig sabihin, dadami ang walang pera, dadami ang walang trabaho, at maraming maghihirap.
kung maraming maghihirap, ay apektado na rin yung mga program ng government. Dahil wala nang taxes eh. Yung income tax mo, wala na kasi wala ka na rin kinikita eh. Saan kukuha ang pera ng gobyerno? Ang gobyerno ay manghihiram sa ibang bansa. But, pag parati tayong manghihiram, saan ka kukuha naman ng pambayad? Natural sa taxes naman ng mga tao. So, magiging cycle po ito. But, ang critical dito, pag tumaas ang bilihin, pataas ang mga bilihin, walang bibili. At pag walang bibili, babagsak yung ating ekonomiya. At pag walang bibili, dahil wala na rin gagawing mga produkto yung isang tao, wala ding trabaho. Kaya, lumalabas ngayon ay tumataas ang mga Pilipinong walang trabaho. So, magtatanong kayo, anong dapat gawin? So, dapat we have to rehaul. We have to look at the taxes scheme. Baka masyado mataas ang taxes, kaya ayaw magnegosyo dito. O kaya, dahilan meron tayong problema sa West Philippine Sea na pwedeng magkagera, ang China, Taiwan, Amerika, at ang Pilipinas ay madadamay. Anong mangyayari sa kanilang kapital? So, baka ito po yung mga dahilan. Kaya dapat i-review ng gobyerno yung mga dapat gawain. So, malaking challenge ito kay President Bongbong Marcos. And of course, pag nangyari ito, yung spending ng government, yung paggagasto ng gobyerno ay magiging limit na rin. At ang development ay mahina. Meanwhile, yung ibang bansa ay napakalakas. Dahil maraming negosyante, maraming pera yung mga tao, masaya sila, at wala silang inaharap na problema. So, ipagdasal po natin ang ating bansa sa napakataas ng unemployment rate as reported by Philippine Statistic Authority na umaabot po ng 4.1% ang maraming walang trabaho. Hanggang sa muli, this is Councilor Danny De Anghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Thank you and bye-bye. A political analyst, Danny De Anghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny De Anghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.